Pinahahalagahan ko ang aking kapanganakan sa planetang ito, isang patotoo. Isang PowerPoint video na paghahandog, ika-4 sa 4 na mga video. Ako po si Herschel Bubot Tolentino, na kilala rin bilang si Bala Krishnadas, ay ang inyong tagapagkwento na may paglalarawan. Ikalawang bahagi, isang panukala, ang katapusan. Si Panginoong Chaitanya Mahaprabhu ay nagbigay nitong kanyang masugid na utos. Sambitin ang mga banal na pangalan, sambitin ang mga banal na pangalan, sambitin ang mga banal na pangalan. Sa panahon ng pag-aaway, kaguluhan at pagkalito, ang tanging paraan lamang ng kalayaan ay sa pamamagitan ng pagsambit ng mga banal na pangalan ng Panginoon. Wala nang ibang paraan. Wala nang ibang paraan. Wala nang iba pang paraan. Brihan Naradiya Purana 38:1-26. Si Panginoon Chaitanya Mahaprabhu ay kilala rin bilang si Gauranga, ang ginintuang katauhan. Isa siyang dakilang santo at mistiko. Na lumitaw sa India, 537 taon na ang nakararaan ngayon, kasi 2023 na ngayon. Sa banal na Biblia, ito ang sinasabi. Ang tulong natin, kailangan, ay nasa pangalan ng Panginoong may likha ng langit at ng lupa. Psalms 124:8. Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang iyong pangalan. Matthew 6:9. O Diyos ko, ang aking puso ay matatag na. Ako ay aawit at sasambit ng iyong papuri. Psalms 108:1. At mangyayari na ang sino mang tatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Joel 2:32, Acts 2:21. Kahit pa nga sa banal na Quran, ang pagsasambit ng mga banal na pangalan ay nakasaad rin. Kung kaya't, sambitin ang ngalan ng iyong kaaya-ayang Panginoon. 69:52. Tawagin mo si Allah o tawagin mo ang pinakamaawain, o tawagin mo siya bilang si Al-Rahman. Kung anumang pangalan ang tawag mo sa kanya, mainam iyon, dahil siya ay nagtataglay ng napakagagandang pangalan. 17:110. Sa banal na aklat ng relihiyong Sikh, ganito ang konklusyon. Lahat ng kabanalan ay natamo, lahat ng bunga, gantimpala at pagnanasa ng isip, ang aking pag-asa ay ganap ng natupad. Ang medisina, ang mantra, ang mahikang pang-akit ay lulunasin ang lahat ng karamdaman at kukunin ang lahat ng pasakit. Ang kahalayan, galit, pagkamasarili, selos, at material na pagnanasa ay naalis na sa pamamagitan ng pagsasambit ng mga banal na pangalan ng Panginoon.
1388 Fulshabad. Sa totoo lang, ang pag-ibig sa Diyos ay ang tunay na landas, layunin at pagnanais ng lahat ng tagapagsamba ng Diyos. Wala nang mas dakila o mas mataas pa sa landas na ito. Ang pag-ibig sa Diyos ay kapantay ng pagkilala sa Kanya. Kung kaya't ang punto rito ay ang maniwala sa Kanya at ang sundin ang Kanyang landas, siya ay magpapakita kaysa kung siya ay magpapakita, siya ay paniniwalaan. At upang ating matikman ang pag-ibig sa Diyos at maranasan ang tunay na pagmamahal sa iba, ang mga dakilang santong deboto ng Diyos na nasa walang patid na linya ng mga spiritual na guro ay sinasabihan tayo na dapat nang tantanan ang ating maling pagkilala sa ating katawan bilang sarili. Ang narito ay ang sinaunang disciplic succession na Gaudiya Sampradaya. So yun nga, yung ating pagkilala sa katawan, yun ay ang pagkilala natin sa katawan bilang ang ating sarili. Gayon din ang pangkat kung saan ang katawan ay nakaakibat, lahi, bansa, nasyonalidad, tribo, paniniwala, relihiyon, at iba pa. Ang team spirit, ang maling pagkilala sa sarili, na ito ay isang sumpa at ang dahilan ng lahat ng pagkapuot sa iba. Yaong hindi kasapi sa iyong grupo, yaong kakaiba at iba pa. Sa anggulong pangrelihiyon, ito ay ang mentalidad o pakiramdam sa ngalan ng tinaguriang relihiyon na ako o kami, ang aking kagrupo, lamang ay ang mga nasa tama at mabuting landas at ang lahat ng iba pa ay mali o masama na. Pero bilang mga anak ng nag-iisang tunay na Diyos, tayong lahat ay magkakapatid. Tayong lahat ay pantay-pantay lamang sa mata ng Diyos. Sa mga Veda, sinabi ng pinakakataas-taasang Panginoon na wala akong kinaiinggitan, hindi rin bahagya lamang ang aking pakikitungo sa iba, patas lamang ang aking trato para sa lahat. Subalit, kung sino man ang sa akin naglilingkod na may debosyon, ay isang kaibigan, ay nasa akin at ako ay kanya ring kaibigan. Bhagavad Gita 9:29. Sa lahat na buhay na nilalang, tao, hayop, halaman, mikrobyo, at kahit pa nga ang mga iti, yaong mga spiritual na kislap, mga kaluluwa, ang mga walang hanggang na buhay na nilalang, ay yaong mga nagbibigay ng buhay sa mga napakaraming anyo. Mga supling ni Aba, ang pinakakataas-taasang Diyos Ama. Sa madaling salita, lahat ng buhay na nilalang, halaman, hayop at tao ay mga mumunting bahagi ng Diyos.
Hindi ito yaong ako ay ang aking katawan at mayroon akong kaluluwa o spirito. Hindi. Kabaligtaran yun. Ako ay ang walang hanggan na spirito o kaluluwa at ako ay may material na katawang sumusuklob sa akin. Yun ang katotohanan. Gayunpaman, mayroong nagtuturo ng relihiyon na nagsasabing, bagamat ang mga hayop ay may kaluluwa, tanging ang tao lamang ay ang may spirito, yaong may kakayanang mga tuwiran. Kung gayon mukhang sinasabi rin nila na yaong mga sanggol, yaong wala pang kakayanang mga tuwiran, ay walang spirito. Pero malinaw itong sinasabi ni Jesus. Ang pinagmula ng buhay ay ang spirito. Ang salaman ay walang anumang pakikinabang. John 6:63. Biology. Yung bio, ibig sabihin nun buhay. Yung logos, pag-aaral nito. Sa ating science class sa elementarya, kung inyo pang natatandaan, ating natutunan ng ibig sabihin ng bio, salitang Griego ay buhay. At ang mga halaman at hayop, kasama ng mga mikrobyo, lahat ay may buhay. Ibig sabihin, kapag ang material na katawan ay may buhay, may espiritu yun. Ang mga tao, hayop, halaman, kahit pa nga mikrobyo ay may mga buhay na nilalang. Lahat sila ay may buhay. Kung kaya't, kung saan may buhay, mayroong espiritu. Ito ang turo ni Jesucristo. Tama, di ba? Ito rin ay ang common sense. Walang pagkakaiba sa pagitan ng soul, kaluluwa, at ng spirito. Kung kaya't, ating tinutukoy ang lahat ng buhay na nilalang bilang mga spirit soul o mga kislap ng buhay. Lahat ng lahi ng tao ay iisa lamang, at tayong mga kaluluwa bilang tao ay ang katiwala ng planetang ito. Sa banal na Biblia, isa sa mga 10 utos ng Diyos ay ito ang sinasabi, huwag kang papatay. Kung kaya't ito ay hindi nakalapat sa tao lamang, kundi pati na rin sa lahat ng anyo na may buhay. Si Panginoong Buddha ay nagturo ng ahimsa, walang karahasan. Sa banal na Quran, ang sinabi ng propetang si Muhammad ay, ang isang mabuting pagtrato sa hayop ay kasing buti na rin tulad ng pagtrato sa tao, habang ang kalupitan sa ginawa sa hayop ay kasing sama na rin tulad ng kalupitan ginawa sa tao. Ang filosopong Chino na si Confucius ay ito ang sinabi na kilala ngayon bilang ang ginintuang batas. Huwag mong gawin sa iba ang ayaw mong gawin rin ng iba sa iyo. Bilang isang spiritual na nilalang, kapag mali mong kinikilala ang iyong sarili bilang ang nasa kristyanong kupunan na ang iyong pangalan ay nakatala na sa aklat ng buhay o kaya
bilang isang nilalang na sumuko na kay Jesus, ay agad mong itinatayo ang inyong sarili bilang ang nasa sitwasyong kami laban sa kanila. Titingnan mo ang nasa ibang paniniwala o kaugalian bilang mga pagano, tupang itim, may sapi, nakay taning o isinumpa. Kapag mali mong kinikilala ang iyong sarili bilang isang Hudyo, ang pinili ng Diyos, sa gayon ay mahihiwatigan mo ang iba liban sa iyo bilang Gentile, ibang uri, hindi Hudyo. Kapag mali ang iyong pagkakakilala sa sarili bilang isang Muslim, sa gayon ay makikita mo ang iba bilang kafir, walang pananampalataya kay Allah, Diyos. Kapag mali ang iyong pagkakakilala sa sarili bilang isang Budista, sa gayon ay titingnan mo ang iba bilang tamasik, nasa kamangmangan. Kapag mali ang pagkakakilala mo sa iyong sarili bilang isang Hindu, Vaishnava o isang Hare Krishna, sa gayon ay titingnan mo lamang ang iba bilang hindi deboto o mga karmi, mga lumalahok lamang sa mapagbungang material na gawain. Dahil may mga taong asar na ba dito sa ganitong mga maling konsepto at tunggalian, maraming mga cause-oriented na mga individual, mga alagad ng sining, manunulat, musikero at iba pa ay nagmumungkahi ng kanilang mga sariling formula para sa kapayapaan ng mundo. O kaya mas malalang sila ay nagiging ateista na lamang. Walang Diyos. Si John Lennon ay ang nagtatag ng bandang The Beatles. Nang magwatak ang grupo, at bilang isang solo artist sa isa sa kanyang mga idealistikong kanta, ang Imagine, kanyang inawit na Imagine, walang langit, walang impyerno, walang mga bansa, hindi kailangang pumatay o mamatay para sa kanyang bayan, walang relihiyon, lahat ng tao dapat ay namumuhay ng mapayapa, walang pagmamay-ari, walang ganid, walang gutom, may kapatiran ang sangkatauhan, lahat ng tao ay may kabahagi sa mundo. Siya nawa, balang araw, umanib na kayo sa amin, at nang sa ganon, ang tao sa mundo ay mamuhay ng nagkakaisa. John Lennon. Siya ay nakakaintindi rin ng tungkol sa karma, na kanyang ipinahayag sa kanyang awit na Instant Karma, We All Shine On. Sa kasawiang palad, siya ay pinaslang ng isang dismayadong tagahanga.
Ang ibig sabihin ng Sanskrit na salitang karma ay aksyon o gawa. Iyon nga, kapag tayo ay gumawa ng isang bagay, mabuti man ito o masama, ay may kasing dami o kasing tumbas na balik sa atin nito. Kaparehong prinsipyo to kung ano ang itinuro ni Moises at ni Jesus sa banal na Biblia. Kung ano ang iyong itinanim, siya mo ring aanihin. Kung kaya't, papaano tayo tuluyang magiging libre sa karma? Mayroon ba talagang daan upang tayo ay kumawala rito sa komplikado at mapanganib na sitwasyong ito? Ang sagot ay oo. Sa sinaunang kasulatang kilala bilang ang mga Veda, ang pinakakataas-taasang katauhan ng pinunong Diyos mismo, si Panginoong Sri Krishna, ay ito ang sinabi sa kanyang pinakamamahal na kaibigan at debotong si Arjuna. Lisanin mo ang lahat ng pinaghalo-halo at iba't ibang klaseng relihiyon at sumuko ka na lamang sa akin. Ikaw ay aking ililigtas sa lahat ng balik ng kasalanan, karma. Huwag kang matakot. Bhagavad Gita 18:66. Upang maging matagumpay sa spiritual na pamumuhay, ang aking spiritual na guro ay ibinunyag ang dalawang sikreto para sa ganap na spiritual na kaliwanagan. Una, ang pagsasambit ng mga banal na pangalan ng Panginoon at ang ikalawa, pagpapakumbaba. Huwag mamintas o manghusga ng iba, ang sabi niya. Ang sabi ni Panginoong Chaitanya, Gauranga, ang isang tao ay dapat ay sambitin ang banal na pangalan ng Panginoon sa mapagpakumbabang lagay ng isip. Iniisip ang sarili bilang mas mababa pa kaysa mga tuyong damo na nasa kalsada. Ang isang tao dapat ay mas mapagparaya pa kaysa sa isang puno. Walang maling reputasyon sa sarili at handang mag-alay ng respeto sa iba. Sa ganitong estado ng isip, ang isang tao ay masasambit ang mga banal na pangalan ng Panginoon ng palagian. Ikatlong Shikshastaka. Si Chaitanya Mahaprabhu ay kilala rin bilang ang ahente ng pagkakaisa. Ang ibig sabihin ng salitang Sanskrit na Chaitanya ay buhay na nilalang at ang Mahaprabhu ay pinakakataas-taasang Panginoon. Sa madaling salita, siya mismo ay ang Diyos. Katunayan, siya ay isang inkarnasyon ni Panginoong Sri Krishna, ang pinakakataas-taasang katauhan ng pinunong Diyos. Ang kanyang paglitaw ay hinulaan sa kasulatang mga Veda. Ang aking lolo na spiritual na guro, si His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, ay sinabing, sa anyo ng tao, sa anyong tao, sa grasya ng Panginoon, ang kamalayan ay masyadong unlad. Na ang isang tao ay kayang suriin ang kanyang pambihirang tungkulin upang kilalanin ang sarili
at ang pinakakataas-taasang Panginoon. Ang aking sariling diksha, initiating na guru, si His Holiness Jagadguru Chris Butler, Sri Swarupananda Paramahamsa, ay sinabing, "Bakit ako isinilang? Ako ay isinilang upang lumangoy sa mga pangalan ni Krishna, upang ipamahagi ang mga pangalan ni Krishna, nang sa ganon, ang mga tao ay matamasa ang layunin ng kanilang kapanganakan." Ang pagsasambit ng mga pangalan ni Krishna ng masigasig ay ang pinakamahusay na regalo. Aking hinihiling sa lahat na ipagdiwang ang kanilang kaarawan tulad ng sa akin, Jagadguru. Kung kaya't ito ang aking panukala. Atin ang kalimutan ang tinaguriang relihiyosong pagtatalo-talo o ano pamang pagtatalo-talong ang aking pangkat laban sa iyong koponan. At simpleng magsama-sama tayo at sambitin na lamang ang mga banal na pangalan ng nag-iisang Diyos. At maging tagahiling ng kabutihan, hindi kasamaan ng lahat, hindi lamang sa planetang ito, kundi sa buong sansinukob mismo. Ang sama-samang pagkikinig at pagsasambit ng mga banal na pangalan ng Panginoon ay puro. Ito ay nakapaglilinis ng puso, ito ay banal, at ito ay pawang kasiyahan lamang. Ito ay walang pahirap at paapurahang tuntunin. Gayunpaman, dahil sa pandemyang COVID-19, kamakailan lamang, ang mga tao ay pinagbawalan sa gayong mga pagtitipon. Bagamat medyo maluwang na sa ngayon, medyo maluwang na, mayroon pa rin mga tao na maiingat dahil hindi pa naman talaga tuluyang wala ng COVID. Ang mainam niyan ay walang sino man o anuman ang makapipigil sa mga transcendental na mga banal na pangalan ng Diyos, na kaya pa rin nating palagiang magsama-sama sa mga banal na pangalan at sa ating mga sarili, kung hindi man sa sama-samang pisikal, ay sa pamamagitan ng online sa social media. Salamat sa Facebook, Zoom, YouTube, at iba pang mga online site. Sa kasalukuyan, dahil sa mga sites na to, ang pagsasabit ng mga banal na pangalan ng Panginoon ay talaga namang gumagana ng 24/7. Alam niyo na yun. Sa buong mundo, Yan. Tungkol sa tunay na kasiyahan, ang sabi ng aking spiritual na guro ay, ang isang tao ay maaari lamang maging tunay na maligaya, tunay ng may kasiyahan kapag kanyang natitikman ang pag-ibig sa Diyos. Ang pinakamadaling paraan upang marating ang makaspiritual na simulaing ito, ang pag-ibig sa Panginoon, ay sa pamamagitan ng palagiang pagkikinig at pagsasambit ng kanyang mga banal na pangalan. Jagadguru Chris Butler.
Marami pong salamat. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Haribo. Nitai Gaur, Haribo, Haribo, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Haribo, Nitai Gaur.